problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Araw guys, meron tayong pasyente rito. Dalawang double burner na standard. Ayan. So, kukondisyon natin to dahil maganit na. Pihitin. Ayan o, matigas. Kumiklik pa naman pero matigas na. Ayan o. Talo to, hindi na mapihit talaga. Stock up na. At ayan ang gigit. Medyo marumi. At putol na rin yung biyak na rin, pero huwag na raw gawin yan basta mapagana raw ng maayos. Itong ilalim to okay pa naman to, medyo sariwa-sariwa na konti ito. So biglang uminit lang kaya medyo hintay lang natin gumantagan na konti, lumilim. Magbibilad tayo ng todo. Standby, sana natin itong trabaho yan habang makulimlim. So bali ito katanya ito dati, yan o, grabe na ang dumi. Bagyan natin linisin lang. Sabi naman na mayari kahit na huwag na linisin basta mapagana yung dalawang ignition. Pero siyempre bawasan pa rin natin ng dumi dahil sobra yan. Ito medyo malinis na konti yung loob, pero ito talagang ano na, ayan o. So pag nakita natin na may ganyan, sabihin yan i-stock up na yung lighter niyan. So ayan, nag-aapoy dito yan, dito lumalabas yung apoy, hindi dumidiretso dito, hanggang dito lang, kaya susunog yan. So ito, tingnan lang natin mamaya pag nabuksan natin yung control. Overrolin natin yan at hugasan natin ng konti. Tanggalin natin yung mga kalawang. So dito walang problema rito. Mahina lang apoy nito at saka medyo maganit. So ayan. Okay, start tayo ng voice over. So linapag ko sa semento, tinanggal ko yung lamesa para malinis natin ng maayos. Kasi sasabunin natin yan. Gamit tayo ng steel wool tsaka liha para matanggal yung mga latak-latak dyan sa ano, saka nag-uling na sa ilalim pati. So ayan, tinatanggal na natin. In-speed up ko na lang para mabilis. Ayan, so tanggal lahat dyan, pati yung bar. Ayan, so sinunod natin, ayan, kinukot natin yung mga natutong. Ayan, labas tsaka sa loob, sa ilalim. Bawasan man lang. Ayan, so kinukot ko lang tapos lilihain natin yan. Saka steel brush. Ayan, so babasahin natin ng tubig tsaka sabon. Ganyan lagi ginagawa ko guys pag nag-overhaul tayo ng kalan, single burner o double burner. So tsaga-tsaga lang para may pambiling bigas. Ayan, ganyan ang trabaho ni Matsuki. Guys, ito talaga ang linya ko. Ang sa lahat ng ginagamitan na LPG na appliances, lahat ng gas stove, lahat pang low pressure, high pressure, pang restaurant, pang bahay, lahat mga gas range, yan ang trabaho ko talaga. At medyo lisensyado po tayo dyan at nagsiseminar tayo lagi. Every 5 years nagre-renew tayo ng ating lisensya. So yan ang talagang linya ko. Yung mga washing machine na yan, mga electric fan, kung ano mamang binubuting-ting ko rito ay mga experience na lang yan. Pero sa LPG kasi palibasa delikado, kailangan talaga magsiseminar tayo. At every 5 years meron tayong kailangan mag-undergo ng seminar at may exam din. Pag bumagsak ka, ulit. So ayan, tuloy ang ating pagkuskus ng ating double burner gas stove. So ayan, siyempre pupunasan natin yan at patutuyuin at isprayan natin katapano ng spray paint. So may mga UP ito, ayusin din natin yan para medyo maganda tingnan. So okay na yan. So kung ano yung ginawa ko rito, overhauling ko din yan, ganun din gagawin ko doon. So hindi ko napapakita sa inyo kung ano ginawa ko rito doon sa isa kasi matagal na trabaho. So pares lang naman, overall. So ganito din mangyayari dyan mamaya. Ayan. Ayan guys, magandang araw. Ayan, kahapon nagawa ko yung kalan, linis ko lahat. At i-assemble naman natin ngayon kaso mainit sa labas. Ayan o, grabe araw. May lang, naka-simpo kahapon makulimlim. So tatapusin natin to ngayon. Medyo sumariwa na ng konti. I-assemble naman natin ngayon. At pag nabuo ko to, kakabit ko to mga to, saka ko overhaulin naman yung kanyang dalawang control. Ayan, isang dalawang set na control. So assemblein muna natin to ngayon.
So ayan guys, lumakas na naman ang video kaysa kapitbahay. So natural, mag-voice over na naman tayo. So in-speed up ko na lang. At assemble natin yan, yung kinakambar, yung patungan ng burner. Tutunan nyo lang naman natin yan. At pinaltan ko na rin ng mga pinaltan ko na rin ng ibang screw kasi sobra kalawang na. At medyo maluwag na siya dun sa tornilyuhan. So dito naman tayo sa control. Ayan. So baklasin lang natin to. Ito guys, pag mahina ang apoy ng kalan nyo, dito lang tayo, karamihan dito. Pakita ko sa inyo ha. Tatanggalin nyo lang yan. Sundutin lang natin ng perdible yan. Kung meron kayo malaki-laki ng konti, pero pwede na to. Sundutin nyo lang yan. Ang pagsundot kasi dito dapat galing sa dito. Kaya tinatanggal ko. Marami naman akong paliwanag dito, upload, na kailangan tatanggalin nyo to dito sa pinakang housing ng ignition. Kasi kung susundutin nyo dito, hindi nyo kasing sundutin na hindi tinatanggal di ba? Hindi nyo nakakalasin yan. Tatanggalin nyo yung burner, tapos lalabas na ito na ang mga titira. Yan, ngayon, pag dito nyo sinundot, pwede rin. Yan, ganyan. Ang problema, pag malagkit yung dumi na punta dito, pag hinila nyo, babalik uli yung dumi. Babalik-balik lang yan. Diba? Pag malagkit. Ngayon, kung alikabok lang, swerte natin. Nagawa natin ang remedyo. Pero pinakandabis talaga paglinis yan is tatanggalin nyo to rito para sinundot nyo rito. Pag pumunta dito yung dumi, tatanggalin nyo lang dito. Pwede nyo nang bilahin. Tatlong balik lang, pwede na. Ayan. Minsan dito may nagpuputik. Dati minsan dito yan, nagpuputik dito yan minsan. Kasi ang LPG natin, hindi naman niya malinis. May mga natitirang mga latak-latak yan dyan. Dito dadaan ng gas. So naiipon dito. Ayan, may iiwan dito yan. So kailangan talaga dito ang pagsundot dito. Pwedeng ganyan, perdible. Ganyan. Para siguradong, ayan, wala na. Ayan. Ngayon, pag marumi to, yung loob, pwede nyo rin ganito. Ganyan nyo, paikot na ganyan, para matanggal yung mga, kaya kita nyo, meron na yun. Ayan, may naiwan. Dito kasi naiipon din yung mga dumi-dumi. Ayan. Ayan, mas maganda kung mahugasan nyo para sure. Pagkatapos, mahugasan nyo para matanggal yung mga latak-latak dito sa loob. Ayan. Ganyan ang tamang paglinis niyan. Tapos, siyempre, punasan natin konti. Ayan. Ayan. Tasad natin yan. Tapos dahil ito nga ay maganit. Ayan o, maganit o. Gumagana siya. Pero maganit, ayan o. Dapat siya malambot lang pag pinihit. So, bigyan natin, buksan natin to para sure. Lalangisa natin yung pinakang jet niya. Yung tanso sa loob. Marami na naman ako mga upload nito tungkol sa paglilinis niyan. Kailangan tatandaan natin yung kung paano pagkakasalansan ng jet. Yung loob nito kasi maraming piyesa to may mga spring. Yan, importante yan. Saka yung dila-dila kung tawagin. Yan. Kailangan kung paano ang pwesto nito, lalo itong dila-dila na yan. Kung saan nakapwesto yan, doon dapat natin ibabalik. Yan, talagay natin to. Saka ito ang lalangisan natin. So, tatanggalin natin ng dahan-dahan. Tingnan natin yung posisyon kung saan nakaturo yan. Gaya yan, nakaturo sa taas oh. Nakaturo sa taas, di ba? Yan, dapat dyan din natin ibabalik itong maliit na butas na yan. Hindi mo pwedeng nakataob ng ganyan yan. Pwede rin kasi ipasok ng ganyan yan. Saka to, dyan nakalagay, halimbawa, pero mali yan. So, kahit tanggalin ko to, yan, ang pagbalik niya mamaya, ganun din. Ganyan, tapos ito, nakaturo din sa baba. Itong pinakandila-dila na yung kontra niya. Ito yung pinipihit niya, ito yung lumalagatik, yung pinakang hammer ng magneto. Pag hindi natin binalik sa tama yan, hindi siya lalagatik. So, hugasan natin yan, saka to. Kasi andyan yung mga dumi. Tuyong-tuyo na siya, wala siyang, natuyo na yung kanyang grasa. Dinalagyan ng konting grasa yan. Konting-konti lang naman. Tapos ito, checkin nyo kung maganda pa yung laro nito. Kailangan to madulas to eh. Yan, okay pa. Yan o. Yan o. Ito yung kiniklik nyan. Dila-dila na yon. So, lalagyan din natin siya ng konting langis. Huwag na grasa, langis na lang dito. Yan. Kasi naglalaro yan dyan eh. Pag marumi yan, siyempre, mahirapan din tayo pagpihit.
So ayan, okay na yan. Ito naman tayo sa pinaka-nozzle niya ay jet. So ito yung pinaka-jet. Ayan, hugasan lang natin yan kasi maraming rebaba na yan kasi aluminum yun eh. Ito aluminum to, katagalan kakapihit natin, tanso to, matatalo niya yung aluminum. So pupunta dito yan. Kukos din siya ng bara. Tatakpan tong butas na to na maliit. May butas yan guys to. May butas to maliit na to. Yan, may butas yan. Ayan o, tagusan o. Pag nalagyan ng rebaba yan dyan, ng mga nadurog na aluminum, o kaya ng grasa, eh, disisindi. Ganyan lang naman yan. Huwag na natin liliyahin. Kung sakaling liyahin nyo, pinong-pino, yung 1,000 ang size ng liha. Pinong-pino. Pero ito naman, makinis naman siya. Kaya okay na yan. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang ang paglinis niyan. So, pwede na nating ibalik. Pero gamitin natin ng grasa. Hindi ko mahanap yung grasa ko na isa. Ito na lang gamitin natin. Butas lang tayo ng konti. Ito. Biga lang tayo ng bahagya. Yan, ganyan. Kunti lang. Ganyan, sobra pa nga ito eh. Ngayon, dito natin ilalagay. Ito. Pinakang jet niya. Manipis lang. Yan, para ka lang naglagay ng langis na konting-konti lang. Pero grasa din nalagay dito. Manipis lang siya. Iwasan lang natin tumalagyan yung butas na yan. Ang sinabi ko kanina. Kasi diyan lumalabas, dumadaan yung gas. Dumadaan yan yung gas para doon sa yung medium natin na apoy. Yan, so yan, sobra pa nga. Yan o, sabi natin to, magagamit pa natin. So gaya na sabi ko kanina, itong sa taas na to, dapat yan dito sa taas, dito nakaturo sa taas yan. Yan, so yan, madulas na. At siyempre, yung pinakandila-dila, dapat dun din nakatutok. Kuha natin itong mga tornilyo. Ito yung dila-dila na to, dapat dito nakatutok yan sa left side, pababa, left side. Tapos balik natin yung spring. Ayun. So, gaganyan natin. Ayun. Yan, kailangan nakasalpak na maigyan dyan. Tapos, tornilyo. May nagpapatugtog na naman sa kapitbahay. Mamaya, pag nag-edit ako, dinig sa video ko, eh, mag-mute na naman ako. Magdadaldal na naman ako. Madalas guys, yung mga videos dito, kahit doon sa luma kong sa dati kong inuupahan, eh, karaoke ang kalaban. Daming kantahan. So madalas mapapansin nyo nag-voice over lang ako. Sayang naman kasi yung ating video kung ka-copyright lang. So subukan natin pihitin to kung okay. Ayun, malambot na guys. Ayun, may kuryente naman. So okay yung ating trabaho. Kukuha lang tayo ng brush. Tanggalin natin tong mga dumi-dumi na to. Dito to. Kasi yan, pag nilagay natin tong ating yung nozzle natin na hindi natin nalinis yun, babara na naman dito yan. So kailangan to steel brush. Yan, para siguradong wala yung ribaba. Yan. So kailangan malinis yan. At ibalik na natin. Kahit wala na tong teflon, okay lang yan. Marami naman akong paliwanag na dyan. Kasi ilalagay natin ng teflon. May butas naman to. Airflow yan. Pag nabara niyan, didilaw po yung ating didalo yung apoy ng ating kalan. Hindi tayo makakaluto ng maayos. Saka lagi tayo maglilinis. Yan, number 9 tsaka number 8 lang ang ginagamit dito. Pag mga single burner tsaka double burner na pangkaraniwan. Maliban doon sa ibang mga special na tools, mga ibang brand, mayroon 10. So ayan na. At kung ano yung gagawin ko dyan, ganito rin kung ano yung ginawa ko rito. Kaya di ko na sa inyo papakita. Basta yung apat na to, overallin ko lahat para lumambot. Okay guys, so pakita ko na lang sa inyo mamaya yung pagkabit ko doon sa kalan. Ayun. Salpak na natin yung control. Assemble time, assemble.
Ayun. Okay, kunin natin yung gas saka burner. So ito guys, na ano ko na to ha. Hindi ko na sa inyo pinakita, na leak test ko na to. Pag gumagawa kasi ako nito, once na tinanggal natin to dito sa pipe, obligado may gasket yan dyan. Kailangan testingin talaga, bubble test. So hindi ko na sa inyo pinakita, na testing ko na yan, wala naman singaw. Kaya pwede na tayo mag-testing. Ito yung burner ko na luma. Pansamantala, para ma-testing lang natin bago natin dali sa may-ari. Okay. Nakabukas na yung ating tangke, pan-testing natin. Kaya natin kung gagana. Iyon. Yan guys oh, one click oh. Yan. Yan. So ulitin ko lang. Pag madilaw ang apoy, may pinipitit sa ilalim para bumanda yung apoy niya, mag-blue. Yan, ganyan. Yan, nakasara yan. Kasi yung pinakang air mixer sa ilalim. Pag ganyan, i-adjust na, pipitin natin para mawala yung ilaw. So ganyan, blue na. Okay, sa kabila natin lipat. Oops, voice over ulit. Malakas na naman yung video. Okay, so ayan, testing natin yung pangalawang burner. Ayan. Okay na, approved daw, sabi ni Matsuki. Ayan, one click na, tsaka malambot na siya. At wala nang apoy dun sa ilalim. Yung pinakita ko sa inyo kanina, nasunog yung ilalim dahil doon sa lighter yan. So okay na tayo. Wala lang problema. So dito naman tayo sa second burner. So lipat naman natin yung pan-testing natin na burner. Ayan, one click din. Ayun, lipat natin sa kabila yung burner para matesting din natin. Yan, na-leak test ko rin yan. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-leak test. So ayan. Ayun, okay rin. One click din. Malakas ang apoy niyan guys, maliwanag lang kaya di natin nakikita yung pinaka-blue na apoy. So, pag ano kasi, pag madilaw, automatic yan, makonsumo tayo sa gas at marumi yung kaldero. Makonsumo dahil pag naglaga tayo halimbawa ng tubig, nagpakulo tayo ng tubig, halimbawa 1 litrong tubig, at isinalang natin sa ating kalan, di ba? Ngayon, pag dilaw yung apoy, ganito mangyayari niyan. Medyo matagal siya kumulo. Yan. Halimbawa, 1 litrong tubig isasalang natin sa madilawang apoy. Imbis na 10 minutes lang halimbawa yung pagkulo noon, magiging 15 minutes siya. So tatagal yung pagpakulo mo, mas maraming gas na makukonsumo. Samantalang kung blue yung apoy, sa 10 minutes kukulo na siya. 'Di ba? So mas magastos sa gas dahil nga madilaw at siyempre mauling lagi yung ating mga kaserola, yung paglalagaan natin ng tubig kahit sa pagluluto natin. Yan, ganyan ang sitwasyon yan. Kaya kailangan yung kulay blue na yan, ma-maintain natin yan. Pag sakaling tumilaw naman, pipitin natin sa ilalim yung pinakang air mixer. Merong makikita nyo kanina, pinakita ko sa paglilinis kanina. Merong air mixer yan na pinipihit, siniswing yan kaliwat kanan. Ihahanap nyo lang ng magandang pwesto para mag-blue yung apoy. Ayun, maraming salamat sa mga bagong pasok sa akin channel. Kung di pa kayo nakaka-subscribe, please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin siyempre yung notification bell sa taas para updated tayo sa lahat ng aking mga upload pagbubuting-ting dito sa shop ni Matsuki. Ayan, maraming salamat guys. God bless po sa ating lahat. Matsuki TV, bye-bye.